Mga kabataan ngayon wala man lang kusa. Nakakita na ng matanda hindi pa magbigay ng upuan. Marunong ka bang gumalang sa nakatatanda? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo? Sayang lang ang pinag-aralan mo. Ale, bagong opera lang po ako. Nahihirapan po ang binti ko. Hindi ko po talaga kayang tumayo. Opera? Saan ka naman inoperahan? Mukha ka namang maayos ah. Binti ko po yung kanan. Siyasi mga kabataan talaga ngayon sarili lang ang iniisip. Ale, hindi po ganyan. Wala kang puso at makasarili ka. Alisin mo yung kamay mo, huwag mo kong hawakan. Ano bang mawawala kung magpaparaya ka? Nga, mga kabataan, huwag naman kayong ganyang kawalang puso. Ikaw na bata ka, sinaktan mo pa ako, isang matanda. Hindi po, hindi po. Ale, nahihirapan po talaga ako. Hindi ko po sinasadyang hindi magbigay. Sinadya mo yan. Inaapi mo kung matanda. Ikaw na bata ka, kung ayaw mong magbigay edi huwag. Bakit kailangan mo pang manakit? Nga, paano mo nagagawa yan, iho? Anong nahihirapan ka dyan? Sa tingin ko ayaw mo lang talagang tumayo. Sige, i-videohan kita para mag-viral ka. Natingnan mo ang bata-bata pa. Wala man lang kaalam-alam sa paggalang sa nakatatanda. Sa totoo lang po may kapansanan ako. Talagang nahihirapan po ako. May UCVC ka ba? Nagpapanggap ka lang na may kapansanan. Ang kapal ng mukha mo, na may V ka ba? Basta-basta ka na lang nagsasabing may kapansanan ka. Minsan na po akong sumali sa isang rescue operation. At sa operasyon na iyon ako nasugatan at nakumatos. Pagmulat ko ulit, pinalitan na ng prosthetic leg ang pinutol kong kanang binti. Ale, isa po akong certified na booth. Ang upuan na ito ay para sa akin talaga. Peke siguro yan, sa panahon ngayon ano bang hindi napipeke? Sino ang niloloko mo? Pulutin mo yan. Hindi ko pupulutin yan. Ikaw mismo ang nagtapon yan. Kise, gusto mo akong labanan, bata ka pa. Haha, may maganda na naman akong content. Is-post ko to sa internet, siguradong dadami ang followers ko. Kuya Yang, sa Hinwiki Line 3. Yung kiki footage kaninang hapon, mula alas 2:47 hanggang alas 3:30. Pakikuha mo ako ng kopya. Chuanzi, ikaw ba ito? Iho, mahigit 60 taon na ako. Hindi na ako makatayo ng maayos, pwede bang magpaupo ka? Huwag mo akong hawakan kayong mga kabataan ngayon. Ang sasama na ng ugali. Pagtingin ko sa comment section, puro masasakit na salita at pang-aalipusta. Natigilan ako. Mga mensahe ng pagkondena sa akin sa ihi ng building namin ay sunod-sunod din. At sa mga sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ng nanay ko. Chuanzi, yung video sa internet, ikaw ba yon? Pinasa lang sa akin yan ng tita mo. Bakit mo naman sinaktan yung matanda? Hindi ko siya sinaktan, ma. Editado ang video na iyon. Hindi ganoon ang nangyari. O sige, magpaliwanag ka. Tingnan mo ang comment section, lahat sila minumura ka. Sabi ng tita mo, nakita raw ng mga katrabaho niya. Ma, ako na ang bahala, ibababa ko na. Nakita ko na, napanood ko na rin ang video. Ang pangalan ng account ay Bingbing. Positive Energy, ha? Nahanap ko na, si Linbing. 29 na taong gulang, taga rito lang sa syudad. Isang social media content creator. Mayroon siyang mahigit 150,000 followers sa account niya. Tiningnan ko ang mga dati niyang video. Chuanzi, makinig ka sa akin. Itong taong to, dati. Nakapag-post na ng hindi bababa sa 7 kaparehong video. Yung ayaw magbigay ng upuan sa subway. Yung nang-aagaw ng pwesto sa bus. Yung sumisingit sa pila sa supermarket. Laging matandang babae ang gumagawa ng gulo sa harap. Tapos siya yung kumukuha ng video sa likod. Parehong-pareho ang modus. Hindi buo ang ipinapakita. Reaksyon lang ng iba ang kinukunan niya. Hindi niya kinukunan na yung matanda ang unang gumawa ng gulo. Sige, alam ko na. 3 doon, tinanggal na ng platform. Pero pinalitan niya ang title at nirepost. Lahat ng mga video niya. Na-download ko na. Ito talaga ang linya niya. Tama, Chuanzi. Nakuha ko na ang buong kiki footage. Ano ng plano mo? Ilabas na ba natin agad? O huwag muna. Nasa akin ang kopya ng kiki. Sabihin mo lang kung kailangan mo. CJ, isa pa pala. Chuanzi, yung binti mo. Kamusta na pagkatapos ng operasyon? Ayos lang, nakakalakad naman. Huwag kang magpilit, tawagan mo lang ako kung may kailangan.
CJ, boss. Hayaan mo siyang mag-iskandalo. Habang lumalaki ang gulo, mas masakit ang bagsak niya. Maayos ko lang naman siyang pinakiusapan na umupo. Kung ayaw niya, sana okay na lang. Pero minura pa niya ako. Mahigit 60 taon na ako. Ngayon lang ako ginanito. Sige, ipagpatuloy mo yung pag-arte mo. Malapit na kayong magsisi. Sa ginawa ninyo. Wang Chuan. Pinapatawag ka ng hepe. Nakita mo na yung tungkol sa video, di ba? Nakita ko na. May tumawag mula sa itaas at nagtanong. Malaki ang pressure mula sa publiko ngayon. Tingnan mo kung pwede. Anong hindi pwede humingi ka na lang ng tawad? Mag-post ka lang ng statement online. Magpakumbaba ka lang. Matatapos din ang isyong ito. Chief, wala akong ginawang masama. Alam kong mayroon akong third-degree physical disability. Nasa priority seat ako. Siya ang unang nanakit. Pero sa internet ngayon, Chief. Pupunta ako sa presinto mamayang hapon para mag-report. Hindi ito mareresolba ng isang paumanhin lang. Bakit ba ang tigas ng ulo ng taong ito? Pumunta ako sa presinto kaninang hapon para mag-report. Nagreklamo. Cyber libel. Maupo ka. Sabihin mo ang sitwasyon. Kinuwento ko ang lahat mula simula hanggang dulo. Nang buo. Wang Chuan, dating sa 5th Military Region. Sergeant. Nagserbisyo ng 6 na taon. Sir Wang, maupo po muna kayo. Ikukuha ko po muna kayo ng tubig. Ah, veterano pala. Sir Wang, tungkol po dito sa sitwasyong sinabi nyo. Susundin po namin ang proseso para asikasuhin to. Pero kailangan ng oras para mangalap ng ebidensya sa kasong libel. Hindi na kailangang maghintay. Buong version. Nakuha na ang kiki footage sa subway. Ipapadala ko sa'yo. Paano niyo nakuha itong footage? Kasama ko dati sa cybersecurity unit. Sige, umuwi na muna kayo at maghintay ng balita. Officer Son. Alaynan. Huwag niyo munang ipaalam sa kabilang panig ang tungkol dito. Ibig sabihin, hayaan niyo siyang magpatuloy sa pag-post. Salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay at suporta. Bukas ng gabi, alas 8. Magla-live ako, para ikwento ng detalyado ang buong pangyayari. Mananaig ang katarungan. Magla-live ka pala. CJ, hihintayin kita. Ihanda mong mabuti ang entablado mo. Mas mataas, mas maganda. Kinagabihan, nagpadala sa akin si Zhao Yang ng isang dokumento. Mga record ng account ni Lin Bing, inihanda. Sa nakalipas na 1 taon at 4 na buwan, nakapag-publish siya ng 83 video sa kabuuan. 11 doon ay tungkol sa social justice. Ito ang screenshot na nahanap ko online. Ang pamagat ay sa bus. Babaeng 7 buwang buntis. Nagpapanggap na buntis para makakuha ng upuan. Professional talaga yang mag-inang Chuanzi. Tumatanggap ng ads yung account niya. 2,000 hanggang 5,000 bawat isa. Mataas ang traffic ng mga video na nagpapanggap na biktima. Kaya mas mahal ang presyo. Ginagamit lang niya yung matandang babae. Binibigyan niya ng 200 piso na alawan sa bawat eksena. Tiningnan ko yung mga transaction record. Bago siya mag-post ng video na nagpapanggap na biktima, nagpapadala siya ng 200 sa matanda. Anong gagawin natin? Pwede kong ibigay ng direkta ang kiki sa media. Bukas din mababaliktad na ang sitwasyon. Huwag kang magmadali, magla-livestream siya bukas. Tapos, hayaan mo siyang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin. Habang mas marami siyang sinasabi, mas malakas ang sampal sa kanya mamaya. Ikaw talaga. May isa pa pala. Sabi mo tutulungan mo akong tingnan yung tungkol sa insidente noon. Kung naitago pa ba yung news footage ng provincial station? Anong insidente? Yung sa may guho. Chuanzi.
Gusto mong makasiguro, no? CJ, ako nang bahalang mag-check. Ang pinakamalaking pagbabago sa loob ng 3 taon ay ang pagkawala ng isang binti ko. Hindi na ako tulad ng isang normal na tao. Bukas magla-live si Lin Bing. Gagawa siya ng mas marami pang kasinungalingan. Sa ganito kaawang itsura na ipapakita ko, siguradong makakakuha ako ng maraming fans at mga regalo. Yung mga linya na tinuro sa iyo ni Mama, tanda mo pa ba? Tanda ko tinulak ako at minura ng lalaking yun. Sinabi pa niya na ang mga matandang tulad ko, dapat ay isa-isang mawala. Bingbing, sigurado ka ba doon sa 20,000? Matatanggap ba natin ngayon? Magsisimula na ang broadcast. Gusto kong makita ng buong internet kung paano siya luluhod para magmakaawa. Magandang gabi sa lahat, ako si Lin Bin. Nagpapasalamat ako na sa gabing ito ay marami pa ring mga kaibigan. Nakasama ko at ng aking ina. Nakita niyo naman, nitong mga nakaraang araw, sobrang bigat ng pinagdaanan namin. Yung kabataang umagaw ng upuan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humihingi ng tawad. Salamat sa pag-aalala ninyo. Ngayon, gusto kong ikwento ang buong nangyari noong araw na iyon. Ang nanay ko noon ay magalang lang na nagtanong, pwede po bang makahingi ng upuan? Bigla na lang siyang tinulak nito nang walang sabi-sabi. Muntik nang matumba ang nanay ko sa pagkakatulak niya. Tapos nagsimula na siyang magmura. Sobrang sama ng mga sinabi niya. Mga salitang tulad ng matanda ng hukluban. At buti nga raw walang nag-aalaga sa kanya. Napaiyak na lang sa takot ang nanay ko noon. Sa totoo lang, ayoko sanang palakihin pa ito. Pero dahil sa nangyari, tumaas ang blood pressure ng nanay ko. Isinugod namin siya sa emergency room. Hindi ko na ito matitiis. Tingnan nyo, ito ang mga medical records niya. Sabi ng doktor, kung lumala pa raw ng kaunti, maaari na siyang ma-stroke. Hindi ko ito ginagawa para sa views. Ang gusto ko lang ay mabigyan ng hustisya ang nanay ko. Kung yung kabataang iyon ay napapanood itong live, sana naman ay lumantad ka para humingi ng tawad. Napanood mo ba ang live? At na-record ko na lahat. Itong live stream ni Chuanzi ay sapat ng ebidensya para sa public defamation. Idagdag pa ang 2 video dati. Sapat na para makapagsampa ng kaso. Said, kailangan pa ba nating maghintay? Maghintay tayo, lalabas siya sa TSI. Paano mo nalaman na gusto niyang lumabas? Sikat na siya. Hindi ito papalagpasin ng lokal na istasyon. Tama ka dyan. Kaninang hapon, yung reporter ng City Station, nag-donate sa live stream niya. Nakita ko yung mga lumang news archive ni Chuanzi. Nahanap ko na yung galing sa provincial station. Nariyan pa ba yung video? Pati yung front page ng dyaryo noon. Hinalungkat ko lahat. Gusto mo bang makita? Huwag na. Tanda ko pa lahat. Itago mong mabuti. Ilabas mo lang kapag sinabi ko na. Lin Bing, handa na ang entablado mo. Napakaganda. Kung mas maraming manonood sa palabas mo, mas maganda. Para kapag lumabas na ang katotohanan, sapat na dami ng tao ang makakakita sa tunay mong kulay. Hello, ako yung nasa viral video tungkol sa pagpapaupo sa subway. Kayo po ba yung mas bata? Opo, gusto kong magpa-interview. CJ, sige po. Pakiiwan na lang po ng inyong contact information. Pero gusto kong maging live ito sa publiko. At saka, walang kahit anong putol. Sige po, kami na po ang mag-aayos niyan. Mr. Lin, siniseryoso ng istasyon ang isyong ito. Nakausap na namin si Lin Bin. Pumayag siyang magpa-interview. Ang orihinal na plano namin ay gumawa ng isang episode kung saan mag-uusap kayong dalawa. Hindi ko kailangang kausapin siya. Gawin niyo lang ang interview niyo sa akin. Tawagan muna siya. Hindi pwedeng magbago ang pagkakasunod-sunod. Bakit? Dahil magsisinungaling siya. Hayaan mo muna siyang matapos sa pagsisinungaling niya. Saka ko ilalabas ang ebidensya. Sa tingin ko, naiintindihan ko na. Tungkol sa live broadcast ni Lin, inaprubahan na ng management. Sa makalawa, alas 8 ng gabi. Sa special program ng Citizens Hotline. Sabay-sabay na live sa lahat ng platform, sige.
Hello. Lola Liu, si Wang Chuan po ito. Chuanzi, si Chuanzi nga. Anak. Bakit ka biglang napatawag? Kamusta na ang binti mo? Sabi ni Zhaoyang noong huli na operahan ka na naman daw. Okay naman po, nagpapa. Galing na ako ng maayos. Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Lagi kang gustong bisitahin ni Lola. Pero mahina na ang mga binti ko. Huwag mo sanang masamain. Paano ko naman po kayo masisisi? Tumawag po ako dahil may gusto akong sabihin sa inyo. Sabihin mo, ikukwento ko po ang tungkol sa pagpapaupo sa subway. At lahat po ng pinagdaanan kong pambabash sa internet. Nakita lang nila na hindi ako nagpaupo ng matanda. Sila paano nila nagawa iyon? Ang binti mo ay para iligtas ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Pero minumura ka pa rin nila. Lola, ayos lang po. Hindi po ako tumawag para saktan ang damdamin ninyo. Sabihin mo, anong kailangan mong gawin ko? Kahit ano gagawin ko. Sa makalawa ng gabi, may live program sa City Station. Gusto ko po sanang hilingin na lumabas kayo sa kamera. Lalabas sa kamera. Opo, sabihin niyo lang po ulit kung ano ang nangyari noon. Sige, pupunta ako. Hindi lang ako magsasalita. Dadalhin ko rin yung dyaryo na iyon. Yung mga front page ng dyaryo na tinago ko. Mga litrato mo. Pina-frame ko lahat at isinabit sa sala. Huwag kang mag-alala. Matanda na si Lola. Pero hindi pa ako ulyanin. Sino mang mang-api sa'yo. Ako ang unang haharang sa kanila. Salamat po, Lola. Ano namang ipinagpapasalamat mo? Isinakripisyo mo yung binti mo para sa akin. Mama, tingnan niyo po yung binti ni Kuya. Anak, nakalimutan mo na ba ang turo ni Mama sa'yo? Hindi tama na titigan mo ng ganyan si Kuya. Kapag may nakita tayong taong nangangailangan ng tulong, dapat natin silang alalayan at tulungan. Opo, naintindihan ko na po, Mama. Kuya, may masakit po ba sa inyo? Ayos lang si Kuya. Dapat kumain kang mabuti. Mag-aral ka ng mabuti. Para paglaki mo makatulong ka sa mas marami pang tao. Sige na, okay lang talaga si Kuya. Halika na, uwi na tayo. Paalam po, Kuya. Paalam. Sa makalawa ng alas 8 ng gabi, makikita ng lahat si Lin Bing. Aakalain nilang nasa panig siya ng katarungan. Pero ang hindi niya alam, ang taong tinatapakan niya ay mayroong paana pinarangalan mismo ng syudad na ito. Ginanglin pagkatapos lumabas ng video na ito. Talagang umani ito ng atensyon mula sa publiko. Pwede niyo po bang ibahagi sa mga manonood ang totoong nangyari noong mga oras na iyon? Kasama ko noon ang nanay ko sa ospital para sa check-up niya. Pauwi na kami sakay ng tren. Siksikan sa loob. Ang nanay ko mahigit 60 taon na. Hirap nang tumayo. Tapos may nakita akong isang binata. Nakaupo sa priority seat. Magalang na nagtanong ang nanay ko. Pwede po bang makaraan? Pero hindi man lang siya kumibo. Ni hindi man lang nag-angat ng ulo. Inulit-ulit ng nanay ko. Tapos bigla na lang siyang nagalit. Ang dami niyang sinabing masasakit na salita. At malakas niyang tinulak ang nanay ko. Matanda na ang nanay ko. Muntik na siyang matumba noon. Sa video, makikita natin. May ginawang pagwasiwas ng kamay ang lalaki. Siya nga ang tumulak sa nanay ko. May iba pa bang nangyaring gulo? Minura niya rin ang nanay ko. Sinabi niyang hindi raw dapat lumalabas ang mga matatanda para umagaw ng upuan. Marami siyang sinabing masasakit na salita. Pag-uwi ng nanay ko, umabot agad sa 180 ang blood pressure niya. Isinugod namin sa emergency room. Bakit ganyan ang lalaking iyan? Hindi na nga nagbigay ng upuan. Nanulak pa ng matanda. Tingnan nyo, kawawa naman yung matanda. Walang modo talaga ang lalaking yan. Sige, salamat sa iyong salaysay, Ginang Zhao. Susunod, tawagin naman natin ang kabilang panig. Ang binatang nasa video, si Ginoong Wang Chuan. Pumasok na po kayo. Iyan na iyong lalaki. Sa itsura pa lang, hindi na mukhang mabuting tao. Sa tingin pa lang, hindi na maganda ang ugali. Sa wakas, naglakas loob ka ring magpakita. Ginoong Wang, o baka dapat kitang tawagin. Ang magiting na hindi nagbigay ng upuan. Sa harap ng napakaraming manonood, mayroon ka bang gustong sabihin sa nanay ko? Bakit hindi ka makapagsalita? Nakokonsensya ka ba? Yung pagtulak mo sa akin noon. Hanggang ngayon masakit pa rin ang bewang ko. Ikaw na bata ka, bakit ang sama-sama ng puso mo? Ale, masakit pa ba yung likod ninyo? Masakit, sobrang sakit, tagos hanggang buto. Talagang nakakaawa nga naman. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Bago yan. Noong tinabig ninyo ang e-gift card ko, napagod po ba ang kamay ninyo? Mr. Wang, huwag niyo pong ilihis ang usapan.
Paulit-ulit mong sinasabi na may kapansanan ka. Pero sa subway ang bilis-bilis mong kumilos. At nakaya mo pang manulak ng matanda. Yang dihi mo. Malamang galing lang yan sa mga gumagawa ng peking dokumento. Bilang parangal sa iyo. Mr. Lin, maaari nyo bang ipaliwanag ang sitwasyon ninyo? Ito ang binti ko. Mr. Lin, itong binti ninyo. 3 taon na ang nakalipas, pinutol ang kanang binti ko mula sa ilalim ng tuhod. Gawa ito sa titanium alloy. 3 taon na ang nakakaraan sa Provincial Rehabilitation Hospital, ikinabit na may serial number na si T0-27. Miss Lin, ito ang sinasabi mong mabilis kumilos na may peking A. May kapansanan nga talaga siya. Pero sa tingin ko, halaga noon pala iyon. O ano ngayon? May kapansanan ka man. Hindi iyan rason para mambastos ka ng matanda. Ang totoo, tinulak mo ang nanay ko. Alam mo sa sarili mo kung tinulak ko ba talaga ang nanay mo o hindi. Gusto ko ring malaman, Miss Lin. Dahil hinahanap mo talaga ang hustisya. Itong kontratang ito. Akala mo kung sino ka dahil may pustiso kang paa. Porket may pustiso kang paa, pwede ka nang manulak ng tao. Ginawang Xiufen. Ito ang sinabi mong maayos na usapan. Itong profit sharing proposal para sa views na pinadala mo sa kumpanya. At saka yung tinransfer mo sa nanay mo na 200 bayad para sa performance sa subway. Paano mo ipapaliwanag, model? Ikaw, nagsisinungaling ka, paninirang puri iyan, para sa 200 yuan na bayad sa pag-arte. Gumawa ka ng malaking eksena sa harap ng lahat. Miss Lin, hindi mo lang ginagamit ang nanay mo. Ginagamit mo pa itong lipunan. Ang huling kabutihan. Peki iyan. Pwedeng pekin ang mga dokumento. Ang mga taong tulad mo, mga salot kayo sa lipunan. Madaling manira ng tao. Akala mo ba kapag nagpagawa ka ng peking dokumento, malilinis na niyan ang pangalan nila? Huwag na huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw iyan. Peke rin ba ito? Grabe, veterano pa pala. Noong araw ng insidente, nabanggit ni Ginang Zhao sa interview, may CCTVs nito. Alam na pala ng Ali mula pa sa simula, na may kapansanan siya. Si Lin Bing hanggang ngayon sinasabi pa ring hindi niya alam. Yung matanda, hinampas pa niya hanggang tumalsik yung FGES niya, na kung hindi dahil sa CCTV. Naniwala na sana ako sa mga kasinungalingan ni Lin Bing. Sige po, Ginang Zhao. Ayon sa CCTV, ang nanay ninyo pagkatapos makita ang EGE, ay hinampas niya ito sa sahig. Dati po, nabanggit ninyo na hindi niyo alam na may kapansanan siya. Paano niyo po ito maipapaliwanag? Mr. Lin, tungkol po sa binti ninyo, pwede niyo po bang sabihin sa mga manonood kung paano po ito nawala sa inyo? May isang tao na mas may karapatang magsalita tungkol dito kaysa sa akin. Lola Liu, salamat po sa pagpunta ninyo. Lola Liu, huwag po kayong kabahan, andito lang ako. Lola Liu, pwede niyo po bang sabihin sa mga manonood kung paano ninyo nakilala si Wang Chuan? 3 taon na ang nakalipas dahil sa lindol. Doon pa ako nakatira sa lumang distrito. Itinayo ang bahay na iyon 8 taon na ang nakalipas. Manipis ang pader kaya noong lumindol, gumuho ang kalahati ng bahay. Naipit ako sa ilalim. Palagi kong itinatago ang diaryong ito. Gumapang siya gamit ang kanyang mga kamay. Sumisigaw ako mula sa ilalim na mauna na siyang umalis. Pero hindi siya umalis. Inilabas niya ako mula sa ilalim ng mga gumuhong bato. Bumagsak ang biga. Napahamak ang binti niya para mailigtas ako. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ako. Pero yung mga taong yon, minumura pa rin siya online. Hindi na nga siya makatayo ng maayos. Nawala ang binti niya. Nawala iyon dahil iniligtas niya ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang binti niya. Hindi lang ako. Ngayon, panoorin natin ang news footage mula noon. Pakiusap, tumingin po tayong lahat sa screen. Unahin ang matanda, bilis. Si Wang Chuan yan. Siya yung bayani na nawala ng binti 3 taon na ang nakalipas. Naaalala ko na. Napanood ko ang balitang iyan noon.
Diyos ko po. Hindi ako makapaniwala, minumura ko pala ang isang bayani kanina. Diyos ko po. Lin Layang, tao pa ba ang pamilya mo? Hindi ganyan yon. Emma, Lin, sinabi mo kanina na hindi nagpapahuli ang hustisya. Sang-ayon din ako riyan. Lin Bing, ayon sa Artikulo 246 ng Criminal Law ng ating bansa, maaari kang makasuhan ng cyber libel dahil sa paninirang puri online, pagsisimula ng gulo, at tungkol naman sa modus mo ng pangingikil. Ang ebidensya ng pandaraya mo sa maraming kumpanya para sa danyos ay naibigay na ng aming Cybercrime Division sa lokal na istasyon ng pulis, Lin Bing, Wang Xiufen. Sumama kayo sa amin. Sergeant Wang, kami na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Ang katarungan ay hindi natutulog. Lin Bing, alam mo ba kung anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay cyber libel. At seryoso ang kaso mo. Yung sinasabi mong traffic. Ngayon, lahat yan ay ebidensya para makulong ka. Gusto ko lang sumikat. Wala talaga akong intensyong saktan siya. Pumayag din ang nanay ko. Siya ang nagturo sa akin ang sasabihin ko. Ang tanda-tanda ko na. Ano pa ba ang alam ko? Officer, isa lang po akong matandang hukluban. Siya ang namilit sa aking umarte. Sabi niya kikita raw kami para mabilhan ako ng massage chair. Hindi maganda ang paggaling mo. May malinaw na impeksyon sa sugat. Kailangan itong linising mabuti ulit. Masyadong pabago-bago ang emosyon mo nitong mga nakaraang araw. Bumibilis tuloy ang sirkulasyon ng dugo mo. Dagdag pa ang matagal mong pagkakaupo. Ano ang pipiliin mo, itong binti mo o ang reputasyon mo? Pareho, sa akin ang binti. Ang reputasyon ay para sa dati kong unit. Wala akong pwedeng isakripisyo sa mga yan. Chuanzi, bayaning Wang. Tingnan mo itong gulong idinulot nito. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Nagpulong na ang mga boss sa kumpanya tungkol dito. Itong diwa mo ng pagsasakripisyo para makapagligtas ng iba. Ang siyang kaluluwa ng ating kumpanya. Ang termination contract mo, pinunit ko na sa harap ng lahat. Nagpa siya ang kumpanya na promote ka. At bibigyan ka rin ng bonus para sa iyong kabayanihan. Tingnan natin kung maaari mong. Wag na po, Section Chief. Pumirma na ako. Hindi talaga para sa akin ang trabahong ito. Masyadong masikip doon. Hindi ka siya itong pilay kong binti. Chuanzi, ayos na. Dumating na ang abiso para sa mag-inang iyon. Pinagsanib na kasong paninirang puri at panloloko. Siguradong ilang taon din siyang makukulong. At saka yung si Bingbing. Yung kasosyo sa likod ng positive energy. Inalam ko na rin ang lahat tungkol dyan. Patingin ako ng listahan. Mr. Wang, ito ang listahan ng mga kakasuhan na inihanda ko. Maliban kay Lin Bing, kasama ang 3 marketing account na nagkalat ng impormasyon ng pamilya. Pati na rin sa comment section. Yung mga account na nanggatong. Nakakalap na kami ng ebidensya. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang na humingi sila ng tawad. Spin lang sa mga account nila. Sinusuportahan ng batas ang kahilingan mo. Lalo na yung blogger na si Sunshine. Siya ang kauna-unahan na nagbunyag ng address ng trabaho mo. Dahilan para mawalan ka ng trabaho. Sakop yan ng paglabag sa personal na impormasyon ng isang tao. Ipinapaubaya ko na po sa inyo. Kuya, salamat po sa pagligtas sa lola. Salamat din sa candy mo. Kuya Yang, simula bukas, hindi na ako maghahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, hindi na. Anong balak mong gawin? Gusto kong pumunta sa rehab center. May grupo doon ng mga kabataang kagagaling lang sa aksidente. Gusto ko silang turuan kung paano gamit ang bakal na binti. Lumakad ng taas noo. Ganitong klaseng basura. Ano pang silbi kong ikakabit? Isang hakbang, 3 dapa. Tinitingnan ako ng iba na parang halimaw. Ito ba'y basura o isang medalya? Huwag mong tingnan kung paano ginawa. Tingnan mo kung paano ka lumakad. Bangon. Isuot mo ito. Ikaw si Wang Chuan na nasa tren. Ako nga si Wang Chuan. Pero dito, isa lang akong veteranong 3 taon na mas matagal na nagsanay kaysa sa iyo. 3 taon na ang nakalipas. Noong unang beses kong sinuot itong bagay na ito,
Naihi ako sa salawal ko. Dahil sa sobrang sakit, hindi ako makatayo. Pero sabi sa akin ang dati kong squad leader. Kapag bumagsak ka, bayani ka. Kapag hindi ka makabangon, duwag ka. Alin ang gusto mong maging? Kuya Wang, masakit. Dapat lang na masakit. Ang sakit ay nangangahulugang buhay pa ang mga ugat mo. Sundan mo ang bawat hakbang ko. Huminga, itaas ang balakang, isa. Pag-apak mo, unahin ang sakong. Mga kapatid, itong mga binti natin ay hindi ginawa para kaawaan tayo ng mga tao. Ito ay para makatayo tayo ng matatag sa mga guho. Makaahon tayo mula sa putikan. At kapag may naninira sa atin ng patalikod, kaya nating lumingon at maglakad ng mas marangal kaysa kaninuman. Nagsisimula na ang paglilitis. Ginamit na nasasakdal na si Lin Bing ang mga maling impormasyon para gumawa ng peking video tungkol sa pang-aagaw ng upuan na kumalat ng husto sa internet na naging dahilan para sa biktimang si Wang Chuan na makaranas ng matinding cyberbullying. Ang kanyang ginawa ay maituturing na krimen ang paninirang puri. Kasabay nito, kumita ang nasasakdal mula sa malisyosong traffic na kinasasangkutan ng panggugulo. Your Honor, ang nasasakdal ay may layunin lamang na isulong ang paggalang sa mga nakatatanda. Medyo naging marahas lang ang pamamaraan niya, at unang pagkakasala niya pa lang ito. Tumututol ako. Ito ang nasasakdal na si Lin Bing. Sa nakalipas na 3 taon, gamit ang parehong paraan. Sa 6 pang biktima, may record siya ng pangingikil ng pera. Isa sa mga biktima, dahil hindi kinaya ang cyberbullying. Hanggang ngayon dumaranas pa rin ng matinding depresyon. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ito ay isang planado at organisadong krimen. Hindi ako, sila ang unang hindi nagbigay ng upuan. Pinost ko lang naman ang video nila. Ano bang mali sa ginawa ko? Hindi ba't ito naman talaga ang gustong makita ng lahat? Binigay ko lang sa kanila kung ano ang gusto nilang panoorin. Hindi, nagkakamali ka. Nagkamali ka sa pag-aakalang mas matimbang ang kasikatan kaysa sa katotohanan. Nagkamali ka sa pag-aakalang pwede mong basta-basta na lang yurakan ang dignidad ng ibang tao. Sa loob ng 3 taon, bawat minutong sinasanay kong maglakad ay puro sakit, pero hindi ko kailanman pinagsisihan na isinakripisyo ko ang binting ito dahil nakapagligtas ako ng isang tao. Samantalang ikaw, sa isang pindot lang ng daliri mo, ay nagdulot ka sa iba ng sakit na hindi nila kayang tiisin. Ayon sa pasya ng korte, ang mga nasasakdal na sina Lin Bing at Wang Xiufen ay iligal na ginamit ang internet upang magpakalat ng maling impormasyon na seryosong nakagambala sa kaayusang panlipunan at lumabag sa mga legal na karapatan ng mga mamamayan. Ang hatol ay ang mga sumusunod. Ang nasasakdal na si Lin Bing ay napatunayang nagkasala ng paninirang puri at panggugulo sa publiko. Dahil sa dami ng mga sala, hinahatulan siya ng pagkakakulong ng 3 taon at 6 na buwan. Ang nasasakdal na si Wang Xiufen bilang isang kasabwat at dahil na rin sa kanyang katandaan, sentensyado ng 1 taong pagkakakulong, 2 taon na probasyon, kasabay ng pagkumpiska sa lahat ng iligal niyang kita, at inutusang humingi ng tawad sa publiko sa media. Galing mo, Wang Chuan. 3.5 taon, para matauhan siya sa loob. Huli na. Tara na, Kuya Yang. Yung mga bata sa rehab center. Hinihintay pa ako para sa training nila. Maraming nagtatanong sa akin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ano raw ang pinakagusto kong sabihin? Ang masasabi ko kapag nahaharap tayo sa hindi natin alam. Piliin ang kabutihan kapag nahaharap sa kawalan ng katarungan. Piliing magsalita kapag nahaharap sa kapansanan. Piliin ang dignidad kahit malamig ang binti kong ito. Pero nananatiling mainit ang dugo ko. Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Tandaan nyo kung paano tayo tingnan ng iba. Pananaw lang nila iyon. Kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Yun ang ating gulugod. Ngayong araw, ikot tayo ng 5 beses. Kaya ba? Kaya. Ganyan nga, sa kanila iyan.